Ngayon naisip mo na rin mag-asawa. Sa wakas, naramdaman mo na rin mahirap palang mag-isa. I told you, hindi masayang mag-isa, lalo pa ngayon at tumatanda ka na. After all, sino bang magmamana ng lahat ng pinaghirapan mo kung wala kang anak? Ano yan ni LV na may kasama pang paninirmon? Nag-aaral pa lang siya ng college noon nang unang mabigo si Kayla. Naging boyfriend niya si Jessie sa loob ng 2 taon. Mahal nila ang isa't isa at ramdam ni Kayla iyon. Kaya naman, hindi sumagi sa isip ng dalaga na magawa siyang pagtaksilan ni Jessie. Nadurog ang puso ni Kayla. Mali pala ang akala niya na siya lang ang mahal ng kasintahan. Dalawa pala silang pinagsabay ni Jessie at ang mas lalong nakapanlulumo, buntis na ang babae at ikakasal na daw pagkatapos ng graduation nila. Ang hinayupak na lalaki, siya pa ang sinisisi kung bakit nagawang maghanap nito ng iba. Sa 2 taon kasi nilang naging magkasintahan, hanggang halik lang ang kanyang pinahihintulutan. And of course, unlimited holding hands. Biruin mo, kasalanan pa pala niya kung bakit naging salawahan ito. Di ba ang kapal? Inaabala ni Kayla ang sarili sa pagtatrabaho halos araw-gabi para makalimutan ang sakit. Simula noon, naging mailap na si Kayla sa mga lalaki. Pakiramdam niya, lumalapit lang ang mga ito dahil may motibo. Kung kaya, dinadaan na lang niya sa pagsusuplada upang hindi na siya abalahin ng mga lalaking sa tingin niya pare-pareho lang na mga manloloko. Hindi na malayang napag-iwanan na pala si Kayla ng mga kaibigan niya. Siya na lang sa kanilang mga barkada ang nag-iisang single. Pero baliwala lang para kay Kayla. Ano ngayon kung mag-isa lang siya? Ang mahalaga, marami siyang pera. Kaya niyang magbayad ng mag-alaga sa kanya kapag siya ay tumanda na. Pero bigla niyang naisip kung papaano na pala ang yaman na ipinundar niya ng mahabang panahon. Kailangan nga talaga niya ng magkaanak. Yung anak na nanggagaling sa kanya. Kaya lang, papaano siya magkakaroon ng anak kung wala man lang siyang kasintahan? At isa pa, sino pa ang magkakagusto sa kanya? Gayong kilala siya sa pagiging masungit at suplada. Isa pa, napaglipasan na siya ng panahon. Kung kaya, wala ng lalaki na magkakagusto pa sa isang gurang na katulad niya. Hindi naman niya gusto ang ideyang mag-ampon. Iba talaga kapag totoong anak na nanggagaling sa'yo. Naisip na rin ni Kayla na maghanap sa isang dating apps or magbayad na lang kaya ng boyfriend for rent. Pero tumutol si LV. Hindi lang anak ang kailangan niya, kundi pamilya. Isang pamilya na binubuo ng asawa at mga anak. Sa tingin mo ba, hindi magtatanong yung anak mo kung nasaan ang tatay niya? Kapag lumaki na yan, ano na lang isasagot mo? Litanya ni LV na talaga namang may punto. Pwede ako. Biglang sabat ng isang lalaki na noon ay kanina pa pala nakikinig sa masinsinang pinag-uusapan nila. Lagot, untag ni Kayla. Anong ikaw? Maang natugon ng dalaga. Umaasa na hindi narinig ng lalaki ang lahat. I can be the father. Kahit ilan pang gusto mong anak. Puno ng kumpiyansang wika ng lalaki. Hoy Liam, tantanan mo ako ha? May fiancé ka na. Diretsang wika ng pagtutol ni Kayla. Bakit hindi? Pagsabat ni LV. Anak lang ang kailangan mo, di ba? So, walang problema. Dagdag pa ng kaibigan. Mula noon, hindi na natatahimik si Kayla. Kahit kailan, hindi talaga niya maiisip na magkaanak siya kay Liam. Ngayon tuloy, hindi na siya makatingin ng diretso sa lalaki. Samantalang si Liam,
Parang wala lang sa kanya. Patuloy pa rin ang pangungulit sa kanya. Stop it, Liam. Wala akong balak manira ng relasyon, no? At saka, we're just friends. Imbis na akong kinukulit mo, bakit hindi yung fiancé mo ang anakan mo? Naiinis na aniya. Pero wala man lang siyang narinig na matinong sagot mula sa lalaki. At saka, bakit dito ka nakabantay sa opisina ko? Paano ng mga negosyo mo? Dito ka na nakatunganga sa akin. Naiiritang wika niya. May mga tauhan akong mapagkatiwalaan. Kaya don't worry. At saka, dala ko ang laptop ko. Natatawang saad ni Liam. Mas lalo patuloy siyang ginaganahan na asarin ang dalaga nang mapansin niya na namumula na ang mukha nito. Hindi alam ni Kyla na kaya pala ginagawa ni Liam iyon dahil ito na talaga ang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Magkababata si Liam at Kyla. Si Kyla ang first crush niya at first love. Pero hindi niya nagawang magtapat sa kaibigan dahil natatakot siyang layuan siya ng dalaga. Kaya naman, inilihim na lang niya ang kanyang nararamdaman. Lalo pa siyang nawala ng pag-asa noong maging boyfriend na nito si JC. Kahit alam ni Liam na may ginagawang kalokohan si JC, pero hindi niya sinabi sa dalaga. Baka mamaya, hindi pa ito maniniwala at siya pa ang magiging masama. Alam niyang nabubulag na si Kyla sa sobrang pagmamahal kay Jessie. Kaya naman, lahat ng sinasabi ng boyfriend, pinaniniwalaan ng dalaga. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na kayang itago pa ni Jessie ang kalukuhan. Wala siyang nagawa kundi ang i-comfort ang dalaga at hindi niya ito iniwan hanggang sa tuluyan na itong naka-move on. Kaya lang, sa sobrang pagkadala, wala na itong balak na mag-boyfriend pa. As usual, siya na natutorpe pagdating kay Kyla ay wala pa ring lakas ng loob para magtapat. Kaya naman, ang pagkakataong ito na ibinigay sa kanya ay hinding-hindi na niya sasayangin pa. Kailangan niyang mapapapayag si Kyla na siya ang magiging ama ng magiging anak ng dalaga. Perfect si Liam para maging ama ng anak mo. Kababata mo na, kakilala mo pa mula ulo hanggang paa. Kaya go na girl. Ilang buwan na lang 35 ka na. Nako, baka kulubot na yung mattress mo. Sige ka, ikaw din. Mawawalan ka rin ng pag-asa na magkaroon ng tagapagmana. Patuloy na pangungumbinsin ni LV na talaga namang yumanig sa katigasan ng ulo niya. Kaya, gawin nyo na bago pa ikakasal si Liam. Patuloy na pagsulsul ni LV. Naniwala naman si Kyla sa kaibigan. Pero, ang sikretong iyon, mananatiling sikreto sa pagitan nilang tatlong magkakaibigan. Pinangako naman ni LV at Liam na dadalhin nila hanggang hukay ang sikreto. Pumayag na rin si Kyla. Wala na siyang panahong mag-iinerte pa dahil totoo naman, lumagpas na siya sa kalendaryo at nanganganib na hindi na makabuo pa ng tagapagmana. Sa wakas, ang pinapangarap ni Liam sa buong buhay niya ngayon ay mapapasa kanya na. Tinitiyak niyang wala nang kawala ang dalaga sa kanya. Samantalang si Kyla naman, hindi pinapatulog ng konsensya. Papaano ba naman? Gabi-gabi, nasa bahay na ni Kyla si Liam natutulog. Hindi ba nagtataka ang fiancé nito? Tanong niya sa kanyang sarili. Kahit anong pagtataboy pa ang ginawa niya, wala pa ring talab kay Liam. Hanggat hindi pa raw siya nabubuntis, hindi ito titigil sa pagtulog sa bahay niya. Talaga na sinasamantala ng lalaking ito ang kagustuhan niyang magkaanak. Ang iniwasan lang ni Kyla na baka mahulog pa siya sa lalaking ito. Kung makaasta kasi, daig pa nito ang asawa. Alagang-alaga siya nito na siyang ikinatatakot niya na baka masanay pa siya. At hahanap-hanapin niya na ito
pagdating ng araw. Kung kaya, dinadaan na lang niya sa pagsusungit para mainis ito at aalis ng kusa. Pero mukhang nag-i-enjoy pa ang kumag. Higit isang buwan ang lumipas. Confirm, nagdadalang tao na si Kayla. Una niyang ibinalita kay LV na talaga namang tuwang-tuwa ang kaibigan sa magandang balita. Wala naman siyang problema sa kanyang parents. Naiintindihan naman siya ng mga ito at tanggap ang kanyang desisyon. Kaya lang, hindi niya maaring sabihin sa parents niya kung sino ang ama ng bata. Mahirap na. Higit na natuwa si Liam sa nalaman. Malinaw na magiging tatay na rin siya sa wakas. Hoy, bakit ka tuwang-tuwa dyan? Nakalimutan mo ba ang kasunduan? Wika ni Kayla. Ngunit baliwala lang para kay Liam iyon. Of course, hindi niya nakalimutan. Pero ngayong buntis na ito, kailangan ng babae na mag-ingat, lalo pa at medyo maselan ang pagbubuntis niya. At talagang pumabor na naman sa kanya ang pagkakataon. Umusok ang ilong ni Kayla sa galit. Ang usapan, hanggang sa pagbubuntis lang, pwede siyang mananatili sa tabi ni Kayla. Pero hindi niya pwedeng suwayin ang utos ng doktor. Kaya wala siyang nagagawa kundi ang tiisin ang lalaki. Lalo na ngayon na si Liam pa ang pinaglilihian niya, na siya namang ikinatutuwa ng husto ng lalaki. Dahil hindi na niya kailangang ipilit pa ang kanyang sarili dahil si Kayla na ang kusang lumapit sa kanya. Habang patuloy ang paglipas ng mga araw, patuloy din ang pagpapahirap ni Kayla kay Liam. Minsan pa nga, sinasadya na ni Kayla na mag-iinarte. Pero hanga pa rin ang dalaga sa haba ng pasensya ng lalaki. Kung kaya, unti-unti nang natibag ang matibay na pader na hinarang niya sa gitna nila. Mukhang hindi na niya kakayanin kapag mawala pang lalaki sa tabi niya. Kaya ngayon, tawagin man siyang mang-aagaw, malandi, at kahit ano-ano pa, wala na siyang pakialam dahil ngayon ipaglalaban na niya ang lalaking ama ng kanyang anak. Hindi pwede ang balak mo, Kayla. Pagpigil ni LV sa plano ng babae. Mas lalo namang hindi pwede na mawala sa akin si Liam. May anak na kami. Untag pa niya na puno ng determinasyon. Baliw ka na talaga, Kayla. Tanging nasabi lang ni LV. Oo, baliw na. At kasalanan ni Liam yun kung bakit niya ako binaliw. Naiinis na wika niya. Pagkatapos mong mga anak, magpapakasal na ako. Pagkatapat ni Liam kay Kayla, noong kabuwanan na ng dalaga. Hindi siya sumagot dahil may plano na siya na guluhin ang kasal ng lalaki. Hindi siya makapapayag na makuha ng ibang babae ang lalaking ama ng kanyang anak na ngayon ay minahal na niya ng tapat. Naroon pa rin si Liam sa tabi ni Kayla habang nagle-labor ito. Ngayon, sino bang babaeng hindi mafo-fall sa lalaking ito na wala na bang ibang ginagawa kundi ang paibigin siya? Sa wakas, nahawakan na rin ni Kayla ang kanyang tagapagmana na pinangalanan niyang Nathaniel. At kamukhang kamukha ito ng kanyang ama. Ni wala man lang nakuha sa kanya. Pagkatampong anas niya. Matapos ang 2 linggo, tuluyan ng gumaling si Kayla. Nakahanda na siyang iwan ni Liam. Nagbago ng isip niya ngayong nahawakan niya na ang kanyang anak. Sisikapin niya na mamuhay silang mag-ina na masaya kahit na 2 lang sila. Muli niyang kinausap si Liam at pinayagan na niya itong umalis para pakasalan ang fiancé. Pasalamat na lang siya at hindi siya nagawang suguri ng babae kahit halos lahat ng oras ni Liam ay inuubos na sa kanya. So, panahon na para pakawalan ang lalaki na natutunan na rin sana niyang mahalin sa paglipas ng panahon. Aaminin niyang mas masakit ito
kahit wala silang relasyon ni Liam. Kaysa noon na niloko siya ng kanyang ex. Pero gaya nung una, kaya din niyang mag-move on. Kampante siya na malalampasan niya ang pagsubok na ito, lalo pa at may inspirasyon na siya, si Baby Nathaniel. Oo, aalis ako, kaya huwag kang mainip. Kaswal na tugon ng lalaki, ni hindi mo man lang makikitaan ng kalungkutan sa mukha. Samantalang siya, durog na ang puso. Mag-isang buwan na si Nathaniel nang tuluyang umalis si Liam. Ang walang hiya, lumayas ni hindi man lang personal na nagpaalam sa kanya. Mag-iisang linggo na mula nung umalis si Liam. Yung mga damit niya, andito pa rin. Palibhasa mayaman, maraming pambili. Naiinis niyang wika. Naghahanda na si Kylang umuwi. Sabik na daw ang parents niya na makita ang gwapong apo nila. Nasa ibang bansa kasi ang mga magulang niya nung nanganak siya. Kararating lang ng mga ito galing bakasyon. Tamang-tama lang at gusto rin ni Kyla na ipahinga ang isip niya. Baka gagaan ang pakiramdam niya kapag makalanghap siya ng sariwang hangin. Nagtaka si Kyla ng pagdating niya. Mukhang may party. Masaya siyang binati ng mami niya, pati ang lahat ng mga tiyahin at mga tiyuhin na naroroon. Sobrang init naman yata ang pag-welcome sa kanila ni Baby Nathaniel. Sa isip niya, dinala ng yaya si Baby Nathaniel sa loob ng bahay. Nag-umpisa na kasi itong mairita dahil kinuyog ba naman ang bata ng mga lola at pinsan. Kaya ayun, nagwala na ito. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang mga makeup artist. Laking pagagulat ni Kyla nang hinila siya ng kanyang mommy sa isang kwarto. At doon, naghihintay na ang mga babaeng mag-aayos sa kanya. Ma, ano to? Nalilito niyang tanong. Sumunod ka na lang muna. Later you will know. Nakangiting wika ng mama niya bago pa ito tuluyang umalis ng kwarto. After 30 minutes, bumalik ang mama niya at bit-bit ang isang magandang gown na kulay puti. Mukha siyang ikakasal sa dating. Hindi nga siya nagkamali. Tama ang kanyang hinala. May ikakasal nga at siya iyon. Ganun na lang namilog ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang lalaking nag-antay sa kanya. Liam? Sigaw niya sa kanyang isip habang matalim na tinititigan. Ang lalaki na noon ay malawak ang mga ngiti sa labi. Anong ginawa ng lalaking ito dito? Paano napapayag ng lalaking ito ang mga magulang niya? Gayong may fiancé ito. At pati pa ang best friend niyang si Elvie andito rin. So, ang ibig sabihin, of all these people, siya lang ang walang alam. Sobrang nakonsensya si Kyla. Alam niya kung anong pakiramdam ng niloloko. Ngayon, kaya ba niyang pakasalan ang lalaking ito na isa ring malaking manloloko? Nalilitong anas niya sa sarili habang patuloy sa paglalakad. Imbis na magandang ngiti, nag-aapoy na titig ang ibinato niya sa lalaki. Ni hindi mo man lang ito makikitaan ng pag-guilty. Ano itong ginawa mo? Pagpigil sa galit niyang bulong nang makalapit na siyang tuluyan sa lalaki. Calm down, darling. I have to explain everything after this. Nakangiting tugon ng lalaki. Natapos ang seremonya ng kasal, nalabag sa kalooban ni Kyla. Ni konting tuwa ay hindi man lang yan naramdaman. Saka pa siya huminahon nang pati ang mami niya tumulong na rin sa pagpapaliwanag. First time pa lang pala na may nangyari sa kanila ni Liam. Alam na pala ng parents niya. Kaya pala hindi man lang naggalit ang mga ito nang sinabi niyang buntis siya at walang ama. Ang totoo, wala talagang fiancé si Liam. Puro gawa-gawa lang pala niya ang lahat ng iyon. Papaano ba siya magkaroon ng fiancé gayong katulad ni Kyla?
wala din siyang nobya. Kaya naman, simula nung may nangyari sa kanila ng dalaga, pinapangako niyang magiging asawa niya ito. At eto, natupad na rin ang matagal niyang pinapangarap.